Sa hinaba-haba ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, isinuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang Randel Bunagan, binenta na kita dito. Lagot ka. Dami ko na sinabi tungkol sa'yo. Late ka. confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik. Hindi kasama si Tulfo sa 9 na senador na pabor sa CIF ni VP Sara. Siya, sino nagsabi sa'yo? Una-una, gusto ko lang klaruhin. Mismong Senado ang nagsabi. Mismong si Jinggoy. Mismong lahat ng senador sinabing fake yung listahan na yan. That's fake news. Bakit tayo naniniwala? Bakit? Kasi sinabi ng mga vlogger. Huwag ganun. Yan ang mga pasensya na kayo, yan ang mga sinusuplak natin dito eh. Yung mga vlogger na walang kakwenta-kwenta, basta na lang nagpapaniwala. May isang online news na naglabas niyan. Lagot nga yung online news na yan eh. Una-una, bawal ilabas ang pinag-usapan sa executive session. Pangalawa, fake news yan. Walang butuhan na nangyari. Di ba? Hindi ko. Kaya nga nagtataka sila, saan ang galing yan? Malalaman natin kasi pinatawag sa Senate hearing yung online news na yun. Tapos, maniniwala tayo? Bakit? Kasi sinabi ni ganitong vlogger? Di ba? Yun lang sa akin, ha? Sabi nito, huwag niyong kontrain si Tulfo, high blood na. Ano ba talaga? Tulfo ba talaga ako, Sara Duterte? Hindi kayo hindi kayo mag-ano na kayo. Pag-isipan nyo na ng mabuti kung ano ba talaga ibibintang nyo sa akin. Maka Duterte o maka Tulfo. Kasi hindi kayo hindi nyo maayos yung utak ninyo eh. Ang paulit-ulit natin sinasabi dito, paulit-ulit. Ewan ko, tanga nyo. Hindi lahat kayo, yung mga nagko-comment lang. Na paulit-ulit. Titignan natin ang accomplishment nila. Hindi dahil sa pangalan nila. Ulit. Hindi, mga kabutas yan. Oh. Ayaw mo, may bilang na oras na mga... hindi death threat yan. Ang 500 million pesos na confidential funds. Sinagot yan ng... Sabi nito isa, may nagsabi dito eh. Sa GMA lumabas yan, hindi sa vlogger. Ang sinabi ng GMA, para linawin lang natin, may lumabas na at doon sa balita na yon, binalita rin ng GMA na it was fake news. Are we listening? O nakita lang natin yung headline, pinaniwalaan na kagad natin. Diba? Sana panoorin talaga natin ng buo. Bise sa pamamagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive. Itong binabasa ni Angara dito, kasi sa ganyan, bawal magsalita yung secretary, okay? O yung dinideliberate yung budget. Parang meron silang spokesperson o parang ang tawag nila doon sponsor, okay? Spokesperson. At si Angara, binabasa niya ngayon yung statement ni VP Sara Duterte na sinasabi niyang dahil nagkakawatak-watak na, wag na lang, hayaan nyo na lang confidential fund. Alam mo, dahil doon, natuwa ako sobra. Ang galing nun. Paniwala kayo sa akin. Panalo yung sinabi ni VP Sara Duterte na yun.
alam mo, kung sino man na nag-a-advise sa'yo, you hit the right button. Bakit? Habang nagwawarla yung mga congressman doon. Di ba? Gumubula yung mga bibig ng mga congressman. Hindi, kasi kasi si PRRD, gawa tayo ng resolution to support our speaker. Si Sara Duterte, I'm giving up the confidential funds kasi nga, nagkakawatak-watak na. Ang galing. Hindi, totoo. Nadali sila dyan. Bakit? Yan ang tunay na response ng public servant, hindi public epal. Di ba? Ano response ng public epal? Gawa tayo na resolusyon to support myself. Sambahin nyo ako, mga animal kayo. Pag di nyo ako sinamba, tanggal kayo. Yun yung public epal, di ba? Ito talagang public servant ang sagot. Wag na natin yan. Hayaan mo na yan. Importante, magsama-sama tayo dahil malaki ang problema natin. Oo, na-reverse sila doon. Nayari sila doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, magaling yung advisor nito ni VP Sara. Panalo eh. Diba? Response na response pa lang eh. Etong isa nagwawarla na, yung isa natataranta na, naglo-loyalty check na. Etong isa, okay, sige, hayaan nyo na, sa inyo na huyan. Isaksak sa baga nyo. Sana ganun na lang sinabi ni VP Sara Duterte, no? Di ba? Sa inyo na yan, isaksak nyo sa baga nyo. And as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House. Kaya nga may paninindigan, may prinsipyo si Sara Duterte. Totoo naman. Pagdating sa ugali, wala akong question kay VP Sara Duterte. Alam mo, pagdating mo sa tapang, katulad niya ama niya, decisiveness, katulad niya ama niya, pagdating mo sa political will, katulad niya ama niya. No, ano ko dyan, no question about it. Talaga nga naman, di ba? Ang pinupuna lang natin sa kanya, nabudol na siya ng mga Marcos. Uulitin na naman ba niya? Diba? Yun lang naman ng ang hindi ko maintindihan kung sakasakaling mangyari uli yan. Ha? Kaya nga ngayon pala sinasabi ko na pag inulit na naman yan, na magkaroon ng Sara Duterte and Senator Amy, nabudol na eh. Ulitin na naman. That it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything. Matatandaang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan at kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatandaang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisa ni Senator Risa Ontiveros kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 120... Ito maganda, tinakil to ni Boss Dada, yung komento ni Ontiveros dito sa pag-transfer ng confidential fund from OP to OVP. Ganda ng pagkapaliwanag niya doon. 5 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara, ginamit ang nabuhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang insurgency. Kasi malay nyo ha, may naririnig pa akong iba. Sara Robin. No, totoo, may nadidinig akong ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, we should be open to everything. Di ba? Hindi tayo dapat sarado isip. Kasi iba ang dynamics ng politika sa Pilipinas. Hindi nga natin inaasahan tatakbong Vice President si Sara Duterte. All along, alam ng tao, presidente ang tatakbuhin niya. Di ba? Kaya, tingnan natin. Urgency. Yung mga sarado na isip, wala namang problema kung sarado na isip nyo, di ba? Kaya lang, masasaktan kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, hindi pa pwede ang panatiko dito.
Yan ang tatandaan nyo. Dito sa channel ko, ang panatiko dito umiiyak. Paiiyakin natin. Kami pong program, ang OVP, from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Your Honor. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang Pati sa sa pag question nagbabasa. ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Sabi ni Mindanao Wanda, sayaan nyo na lang muna na may Sara at Amy na marites ngayon. Favor din yan kay Sara para to calm the sea. How come? Hindi, I don't understand. Paano magka-calm yung sea kung may Sara Amy? Dahil Marcos? You are on the wrong place, my friend. You are on the wrong place. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Na kailangan ng confi funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng OVP. Alam mo, Senator Robin, dapat tumayo ka dyan. Tinabihan mo na to si Ontiveros. Sana, sabi mo. Upo ka na. Ano ginagawa mo? Upo ka na. VP. Katwiran ng opisina ni VP Sara dahil Disyembre noong nakaraang taon ibinigay ang pondo, kailangan nilang magastos ito agad. Dapat, alam mo, Madam VP Sara, pag nagsasalita si Ontiveros, dapat hawak nyo na lang cellphone nyo. Mag-TikTok na lang kayo. Para daming alam nito ni Ontiveros Mag-TikTok na lang kayo. Dahil patapos na ang taon. Sa huli, lumusot din sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Sa isa pang budget deliberation ng Senado para naman sa pondo ng DepEd, binawi na rin ni VP Sara na tumatayong Education Secretary ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng statement ni VP Sara. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata. Alam mo, pahiya na naman dito yung mga yung mga galit na galit sa mga Cayetano. Di ba? Hindi na nila alam kung saan sila lulugar Oh, Cayetano, di ba? Ano yan? Oh, balimbing kayo, nagkayatano kayo. Oh, di ba dapat Marcos lang, forever in your life. Oh, ngayon, sino nagde-defend? Look at how ironic ang politika sa Pilipinas. Di ba? Yan yung kita nyo na, wala, kayo mga balimbing. Dapat Marcos Duterte lang tayo. Mga Cayetano, mga balimbing yan. Now, look at what is happening. Nung nag-trouble, etong si VP Sara Duterte, sino ang nag-defend sa kanya? Di ba? Sino? Tanungin ko kayo. Si Sandro ho ba? Siyempre, di naman sasabihin ni ba, hindi naman senador si Sandro na para siya magsalita para dyan. Hindi yan ang point ko. Pero kita nyo naman ang ginawa ng Sandro na yun. Sa kamera. Sabay bawi. Di ba? Sabay bawi. Hindi naman daw niya dinidefend yung mga makakaliwa. Tama, mali. Kasi, kaya yung mga tanso dyan, na galit kay Cayetano, na hindi, mga traitor yan, mga balimbing yan. Tanda ko yung vlogger na wala ng leeg. Uy, wag ganyan banat ba? Tinatamaan ako. Di ba sinasabi niya noon? Oh, Inday! Binabanata ka ni Cayetano! Etong mga vlogger na to, mga Cayetano vlogger to! Kaya ka inaano! Naalala niyo noon? Ginanong kami noon
Oh. Ngayon, tanongin ko kayo. Sinong Marcos ang senador dyan? Sino nagde-defend? Kaya sinasabi ko sa inyo, sa politika, may lesson dyan si Barangay Kapitan. Mamaya, hindi ko pala sinama sa balita yun. Si Barangay Kapitan, dun sa isang lugar, napanood ko sa news, sinaksak niya yung nanalong barangay captain. Natalo siya. Hinabol niya ng saksak yung nanalong barangay captain. Nung nahuli siya, alam mo, sabi nung barangay captain na matanda na natalo, sabi niya, hindi ko talaga alam paano ako natalo. Pati kamag-anak ko, hindi ako binoto. Wala, hindi ko talaga alam bakit ako natalo, ba't siya nanalo. Kaya nanaksak siya. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Yung mga quote-unquote kunwari, kakampi mo, naku po. Alam mo, kaya nga napakinggan ko yung sinabi ni sino ba nagsabi nito? Hindi ko alam kung si Panelo o si Roque. I think it's Panelo. Sabi niya, parang sinabihan niya, hindi, si Roque ata, sorry. Hindi ko alam kung sino sa dalawa. Sinabihan daw niya si BP Sara Duterte na mag-ingat ka kasi hindi lahat na nagsasabing kakampi mo ay kakampi mo. That's true. Kaya nga, ngayon pa lang, sinasabi ko na ho sa inyo, isang pambubudol na naman yung ganyang klaseng marites na pinapakalat. Ika nga ni Mindanao Wonders na isang marites daw, di umano, yung Duterte and Amy Marcos tandem. Alam kong pinaiinit nila to Alam ko kung kanino galing tong teorya na to. Halatang halata. Mahilig sumakay yan Sakay na. So sa akin lang, huwag tayo magpaloko. Hindi naman yan Hindi naman hindi ho ganyan ng ang senaryo sa politika. Huwag naman tayong ganun na naman tayo. Di ba?